ito para sa mga newbies, no? Kung gagawa kayo ng loaf, make sure kung kaya nyo, iharap nyo sa east. Kasi doon sumisikat ang araw. At minsan yan din nagiging basihan ko. Kaya ako hinaharap sa east yung yung loaf ko para nagagamit ko sila doon sa mga inakay ko, sa mga young birds ko na tinuturuan ko. Kasi tuwing umaga nakikita nila yung araw kung saan lumalabas at natatandaan nila yon. Yun lang sa akin, sa experience ko lang, yun lang ang ginagawa ko para mas mabilis matuto yung mga ibon kung paano sila uuwi sa loaf natin. Kung pwede nga lang sa mismong ground na talaga eh. No, magagawa lang natin ng second floor, gano'n, para sa flyers, para hindi masyadong mahangin. Yun naman ang purpose ko doon. Pag masyadong mataas, minsan malakas ang hangin doon sa taas, kaya nawawala sa kondisyon yung mga ibon. Mahirap i-kondisyon. Regarding sa size, pwede natin tansyahin na lang kung makikita natin sila na hindi ba sila masyadong masikip sa paningin natin. Yung mga nakikita natin na, maginhawa pala kayo dyan, okay na yon. Huwag lang talagang dikit-dikit na sila. Ayun, medyo hindi na maganda para sa mga ibon natin yun. Sa flooring sa akin, ginamit ko, semento na lang. Kasi hindi naman tumatapak yung mga ibon doon. Kahit doon sa mga sa cock and hen section, semento na rin ginamit ko. Ito yung breeding station ko. Dito ako nagbi-breed. Dito yung mga lock niya. Tapos for security, may mga padlocks, no? Tapos isang opening. Tapos pagdating dito, meron ulit isang pintuan para pag pumasok ka dito, bago ka pumasok, sasara mo muna to. Diba? Tapos dito, pag in-open mo siya, eto, nakasarado na to. So pag nakasarado na tong pintuan na to sa labas, pwede natin buksan tong pintuan sa loob para pagpasok natin, medyo secured na dito, no? Kahit nakabukas pa siyang ganyan, lumipad ang kalapate, sumibat, sarado pa rin dito. Makukuha pa rin natin, no? So ito, sarado natin. Ayan. Tapos dito ang breeding station ko. Unang-una, ayan, andito yung bintana, itong mga jalousie. Kasi dito ko pinapapasok yung hangin. Dito gumagano ng hangin eh. So pag pumasok ang hangin dito, kukontrolin natin kung masyadong malakas or kung mahina, buksan natin, tatagos na yan dito. Pag ganyan. Doon naman sa breeder cages, single cage sila para nababantayan ko sila ng kung pwede lang, halos 24 hours, babantayan mo yan, papabantayan mo sa loafman mo para nakikita nila kung ano nangyayari hanggang sa umitlog sila, hanggang sa mapisa sila. Ito naman po yung breeder's loaf ko. Yung unang pinuntahan natin, doon ang breeding station. Ito, breeder's loaf. Nandito ang mga cock, saka mga hens, nandito. And then, nandito rin yung mga stock birds. Dito na po tayo sa loob. Ito naman ang cock section. Andito yung mga hindi ginagamit na mga breeders ngayon. Nakakatapos lang nilang i-breed para sa North Race. So after nila i-breed na, dito ko sila dinadala para makalipad-lipad sila at makondisyon sila. Tapos next year ulit ang gamit sa kanila.
Ang ginagamit ko sa kanila, mga ganito, mga box perch. Yan, para hindi sila nag-aaway. Hindi sila nagkikita. Tapos ito namang pangalawa, tinatawag ko number 2. Number 1 to, number 2, and number 3. So itong number 2, andito na nakalagay yung mga binread ko na pang-stock birds na gagamitin ko for future breeders. Aviary ko para sa mga hens tsaka cocks. Pinapalabas ko lang sila. Ginawa ko sila ng isang parang rectangular na box. Tapos, doon lang sila lalabas every morning. Tapos, palitan yon, cocks and hens yon, palitan yon para nakukuha nila yung, naaarawan sila, nahanginan sila, ganun. Nung ginawa ko yung breeding loaf na yon, naglagay ako ng mga windows para sabi ko dito papasok ang hangin, tapos lalabas dito sa kabila. Nung na-check ko siya, medyo parang hindi ako satisfied dun sa pumapasok na hangin or masyadong mainit pa dun sa loob. So nag-decide na ako maglagay ng mga wall fans para at least umiikot yung hangin sa loob. Personally, kailangan i-check natin yung mga ginagawa natin. It's either flyer's loaf or breeder's loaf. Kailangan tayo mismo mag-check niyan kung ano yung... Kasi tayo nakakaalam niyan eh. Hindi natin pwede iasa sa mga ibang tao. Tayo talaga nakakaalam niyan para makuha natin kung ano yung talagang target natin.